Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita ko og trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga-apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience. First experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na ako'y Kay. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao Mindanao may kadlaw. Inyo alagad sa audityato diri sa programang Kalambuan Daratanan. Inisabang inyo higala sa kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyubutang lungsod nun nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. Busa, uban kami sulod sa usa ka oras sa atong programa. Inyong tulumanon ang Kalambuan Daratanan. O siyempre, sa mas dandan, ang atong dinapit kay bisita. Pinalangga sa Katawan, Siyudad sa Davao, 1st District Congressman, Carlo Nograles. Sir? May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, o sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programang Kalambuan Daratanan, may adlaw niyong tanan. Sal, sa mga kaigsunan, hisgutan na ito karong mga adlaw, mao katong paghisgot usab, no? Kung usa katong mga kasamtangang panghitabo diya sa atong kongreso, kay medyo nag-uulang atong mga magbabalaod, no? In fact, ang ubang kanila medyo nagsara na gani Sals na yung mga opisina tingali, no? Kay labi na katong mga diniyos nga nagserbisyo sa ilang distrito, no? Ato sang hisgutan kung usa katong mga katikaran diya sa Committee on Labor nga kundi ng atong pinanggang congressman mo ang chairperson. Ug Sal sa atong tutukan kining mga trigger happy nga mga security guards, no? Unsay mga panghitabo diya sa ubang dapit sa atong lugar murag nagambuso naman ning ubang security guards. Ug ato sang tanawon kung unsa katong mga pangutana sa atong mga kabarangay. Congressman Carlo Nograles, kumusta ka? O siyempre, unsa na kaandagan karon sa Kongreso, o niya, wala pagka magbugot o nagbugot ang mga kongresista, tali nining kontrobersya may kalabutan sa PDAP, Congressman. Kami, nagpadayon lang gihapon mi sa among trabaho, no? Hilabi na importante karon na mapasar namo ang 2014 nga budget. Kung guol lang atong hisgutan, well, wala na tingali ming oras na mag-uol mi. Of course, medyo apektado mi sa mga nahitabo tungod kay natagaan o negatibong pagtan-aw o reputasyon ang Kongreso karon sa mga mata sa atong mga katawhan sa mga katawhang Pilipino. Pero bisan pa man ningon ana, basta kami goon lang gihapon mi sa among trabaho, goon lang gihapon mi sa among mga budget hearings. Gani pag-ingon nila na dapat tapuson nato ang atong budget hearings diri sa ani nga petsa among ginatapos kana ginasunod namo, no? Kung unsay timetable namo among ginasunod. So as much as possible, although naay mga nahitabo sa gawas sa Kongreso, naay mga kilusan, naay mga protesta, naay mga kining mga inquiries, naay mga nahitabo na magkasuhay na daw, etc. etc. And natagaan og negatibong reputasyon ang Kongreso karon. As much as possible, amo lang ginabuhat ang dapat namo buhaton nga mga trabaho namo, ang atong pagtutok sa budget, ang paghearing nato sa budget, uban pa. So life goes on para kanamo. Even if naay mga inaani nga mga challenges, para kanamo gibutang tadiha sa atong katungdanan para maghimo og trabaho, bisan pa man karon makasulti makaingon ang kadaghanan sa moa na palisod kami, no? Naglisod nami karon sa pagpatuman sa among mga gipang ang among responsibilidad sa atong mga constituents. Life goes on, so adjust na lang mi. And then, we'll see kung ano mangyayari in the next few months.
and ano mangyari sa next budget. But as much as possible, ang among mga ginatanaw karon is ang among mga constituents. No? Unsay may tabo sa among distrito, unsay mahitabo sa atong mga constituents na okay naman na basta dili lang maapektuhan unta ang mga hinabang na kanunay natong ginahatod o ginahatag sa atong mga katawhan diha sa among kadaiyang mga distrito. Sa tanaw nimo, wala ka napiktuhi ang timetable sa Kongreso liyon ning PDAP controversy, Congressman? Ani na lang, Zalds, no? Ang among responsibilidad is mapasar ang budget sa 2014. 2014. And kami sa Congress, we will not hold the budget hostage. Ana na lang sa laktod na pagkasulti. Among pasahon ang budget sa 2014, amo ning moagi manggihapon ka na og mga hearing, mga plenary debates, but at the end of the day, we will pass the budget. Kay dili po na mo gusto na magkaroon kita og re-enacted budget kay mas makasira yan sa bansa natin kung magpa-re-enact ta og budget or dili mi makapasar og 2014 budget. So para ka namo pasahon na mo ang 2014 budget, we will not hold it hostage. We will follow the timetable as much as possible. Gani magsugod na karon ang plenary hearing sa budget, no? Magsugod sa 16 up to sa September 28. So by September 28 dapat mapasa na namin on second reading ang 2014 budget. Then balik na pud mi ana sa October for about 2 weeks para pasahin namin ang budget on third reading. So yan ang timetable namin ngayon, and we will follow that timetable according to plan. Okay. Medyo balikan lang nato ning issue sa PDAP taud-taud, Congressman, no? Daghan mo ko lang gusto masayod, hilabi na katong mga og update, no, kung unsa na daw ang nahitabo ni atong 8 Uplan Kabuhayan na jobs fair dito sa NCCC. Ang ilang pangutana kung doon na ka na ba'y datos, no, kung unsa na ang status sa mga aplikante sa mga jobs fair, Congressman? Well, malampuso ng atong jobs fair, and in fact there were 4,500 job vacancies ang na-offer dito sa atong job fair. And base sa atong mga datos, ang ni-appeal sa atong job fair was 2,468 ka mga aplikante. And gikan dito sa 2,468, natay 1,814 nga for final interview na. And mauna na siya ang among ginahinay-hinay na gina-follow up karon kung unsa na ang nahitabo dito sa for final interview. Kung after the final interview ba na-hire ba sila. But kung tanaw nato ang datos, it appears na kung tanaw nato ang for final interview, ang accomplishment namo sa jobs fair is 75%. So na ay 75% success rate ta kung ang basihan nato ang scheduled for final interview. And so in other words, dili nasayang ang oras nila pag adto o pag-apply nila dito sa job fair. Kay 75% sa mga nang-apply na schedule for final interview. So karon kami, ang Department of Labor ug among opisina, gina-follow up na lang namo kung unsa na ang nitabo dito sa final interview, kung na-hire ba sila after the final interview. And yan ang gina-gather namo karon. But base pud sa among report, naatay 56 na hired on the spot. So, yun, very happy kami sa outcome sa atong job fair. Labi na natay 75% success rate sa atong job fair. Hopefully, no, kung magpadayon kining mga job fair nato, hopefully ma-assist nato ang atong mga job seeker. Hopefully mapatasaan pa nato ang katong success rate nato sa mga musunod pang mga job fair. Okay, congratulations for another job well done, Congressman Carlo. Unya nagmalapuson og mission accomplished naman ang maong jobs fair, no? Ang pangutana sa katawhan kanus ana po daw ang sunod schedule sa jobs fair. Kay naatay medical mission ng pagkabuhaton diri sa Poblacion District, sa Rizal Elementary School, and then appeal po dito sa atong medical mission na po tay mini job fair.
Sama sa akong gisulti kada naatay medical mission na apoy component na job fair sa barangay. Mao nang dili lamang sa mall ta nagahimo o nagabuhat og mga job fair kundi ato pod kining ginatala sa Barangay level. ato mga barangay level. And ako, ang assessment nako is tungod kay nagasige na tag job fair, ang mga aplikante nato medyo naanad na sila, no? Medyo naanad na sila sa pag-apply. Wala dili niya sila mahadlok, dili niya sila makuratan. And I think that's the reason why medyo nitaas ng atong success rate because sa mga Andam na tao, sila. andam na sila, anad na sila, kabalon na sila, dili na sila nahimong ignorante kung unsay buhaton o wala na pud na sila nahadlok or na-intimidate na mo apply sa job fair. Kaysa una manggod kanang medyo bago-bago pa ta nagahimo sa mga job fair, ang akong napansin ang atong mga aplikante sa trabaho medyo na ay kuan ba? Unlock. Medyo kuan pa sila, uneasy pa sila, dili pa kay sila anad sa mga inaani, medyo ilang pa sila, dili pa kay sila kanang kampante or kumpiyansa sa sarili. Pero karon nga nagsige na tag job fair, medyo okay na, medyo na kabalo na sila sa mga padagan, kabalo na sila unsay kinambuhaton. Pag magpa-interview na sila, kabalo na pud na sila kung Sa ito ba? unsay tubag kay usahay maayo man trabahante, dili lang kabalo mo tubag tungod kay pag medyo nabaguhan palagi, kulbaan palagi. Pero karon medyo kung naanad na sila, nagataas na pud ang atong success rate. Kasi kita nato itong ba mga aktibidades diya sa anong distrito niya itong siyudad sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Nasira na mo nga dito ka sa DSWD, iskutanan aron nga masayran kung unsa ang mga programa nga gidapatuman sa DSWD karon, Congressman. Yes, kining mga dili lang DSWD kundi ang uban pa mga ahensya sa gobyerno, mga departamento sa gobyerno. Murag regular man na sila naga-update sa mga kongresista, hilabi na kanang paduol na ta sa mga budget hearing. Kay kadaghanan or kasagaran sa mga pangutana sa mga kongresista diha sa mga budget hearing is kung unsay accomplishment report sa ato mga ahensya, mga departamento sa gobyerno. Mao nang especially sa mga regional offices nato. And so DSWD ug ang mga ahensya sa gobyerno mag-report gid na sila sa congressman kung unsa may mga accomplishments nila dito sa ilang opisina ug sa ilang distrito o sa atong ilang distrito or sa ilang mga kadaiyang mga regions, no. So kining pag meeting nato sa DSWD, syempre gipakita nila kung unsay mga targets nila, unsay mga accomplishments, mga goals nila ug unsa pay mga umaabot na mga projects nila para sa Region 11 o para sa atong distrito. Tuguti kaming basahon at tubangan sa katawhan labi na sa mga tigsubay diri sa atong programa ang Kalabuan Daratanan ang mga programa sa DSWD nga imong gisgutan, Congressman Carlo Nograles, kini mao ang Pantawid Pamilya, Sustainable Livelihood, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Supplementary Feeding, Emergency and Disaster Interventions, unya bottom-up budgeting, adoption, family foster care o residential facilities. Asa ba nining manisgutan nga DSWD programs nga napakatudaan nga nagbalampuson subay usab sa imong programa dinhi sa unang distrito ni Daplin sa Davao, Congressman Sa Carlo? experience namo, ang kasagaran mga ma-encounter namo diha would be the katong sa 4Ps or katong Pantawid Pamilya Program or CCT. Na kanunay hilig pud kaayo na i-question sa mga kongresista para mangayog update kung sa may mga nahitabo. So base sa report sa DSWD, ipakita nila na every year nagataas ang mga beneficiaries sa Pantawid Pamilya Program. So akong ginapangutana kung kumusta na, kung may success rate, kung unsay mga benchmark, kung unsay mga parameters, unsaon nato pag-measure ang success rate sa Pantawid Pamilya. So ipakita nila sa AMOA kung pila na ka mga pamilya ang nasulod sa Pantawid Pamilya, unya how many more families ang ma-integrate dito, unya pila pud ka pamilya ang medyo mo graduate na dito sa Pantawid Pamilya Program, no, ang 4Ps. So usa ka na sa mga among gisgutan, and then ang usa pud na nakatabang pud sa tuwa katong supplemental feeding, hilabi na ang supplemental feeding program nato napaabot nato dito sa mga eskwelahan. So, per elementary school, nag-identify ta, kauban po ng atong district office sa pag-identify sa mga
kanang ginatawag na undernourished na mga children. Actually, ang term nila ana is wasted and severely wasted na mga school children. Sa ato pa, medyo gamay ang undernourished na mga bata na ang tumong tingwan nato kung naay supplemental feeding kitang ginahatag, dili na mag-absent ang bata, and then mo improve ang iyang health, and then mo improve po ang iyang academic performance. So usa ka na sa mga programa na gisuportahan nato sa atong distrito, usa ka na sa mga programa sa DSWD na atong ipatuman sa pipila ka mga identified na mga school beneficiaries ug mga school children. Then of course, dili pod kalimtan ang mga emergency relief operations na dako pod kaayong tabang na ginahatag sa DSWD, hilabi na dinhi sa atong distrito. Kay kung makinomdom mo, dili pa man lamang dugay na yung mga nahitabo na dakong pagbaha, or dili ka kung naay mga sunog, naay mga kalamidad na moabot sa atong mga barangay, dali lang pod nato makontak ang DSWD para mangayo kita og kining mga emergency relief na ginahatag o ginahatod po nato dito mismo sa mga pamilyang naapektuhan. So kining nga mga programa na akong special mention na nagapasalamat ni sa DSWD sa ilang suporta na kanunay nilang ginahatag sa atong mga constituents. And of course, we're also asking na kini paunta magpadayon, and dili lang sa DSWD kundi sa uban pa mga departments and agencies of government, no, kay hilabi na kung wag tangon na gyud ang PDAF, wala na ilaing buhaton pa ang congressman kundi mo exercise sa iyang congressional oversight functions. In other words, wala na may ilaing buhaton pa kundi mo check up kanunay ug mo follow up kanunay sa mga programa sa kada departamento ug ahensya sa gobyerno. So apil na sa atong ginatawag na oversight functions na atong check upon kung ang mga proyekto, mga programa ba sa atong gobyerno napaabot ba sa atong mga constituents. So magiging makulit na opisina na ang mga kongresista karon, no, magiging makulit na kami kasi kung wala naman kaming PDAF, doon na lang kami sa mga departments and sa agencies of government na mangungulit. Just to make sure na maabot yun sa mga most needy constituents nato ang mga ikinihan na nila. Okay. Congressman Carlo, hisgutan nato ang mga katikaran sa committee ba, no? Kundi ikaw mo'y chairperson kining Committee on Labor. Sa imong committee, gisumitihin nila Congressman Rufus ug Maxi Rodriguez ang House Bill number 2506, no? Kundi nagsugyot nga tukuron ang katong giingong Local Employment Authority. Palihog pasabta kami kung unsa katong giingong Local Employment Authority. Yes, ang Local Employment Authority usa ka bag-ong otoridad kini na ginapropose sa migsuong Congressman Rodriguez na kung kini mahimong balaod, magmugna mi og laing ahensya sa gobyerno, which is the Local Employment Authority, nga ang focus niya is on providing employment opportunities para sa atong katawhan. So generating employment, generating jobs, promoting employment, placement of workers, placement of sa mga trabahante nato, pangitag paagi kung unsaon ang pagtabang sa mga trabahante na makapangita og trabaho. So mao na ang tutukan sa maong otoridad pinaagi sa iyang pag-link up sa mga private firms, private entities ug mga lain-lain mga industriya, paghimog registration program para sa atong mga workers, pag job matching, pag promote sa local employment. So ang focus niya is local employment as opposed to overseas employment. So how to generate more jobs para mas daghan sa atong mga katawhan ang makatrabaho diri sa atong nasod imbis na manggawas og dito magtrabaho sa langyang nasod. And then of course mag-focus pud sila sa mga marginalized sectors, sama sa mga kababainhan, sa mga informal workers, ang mga persons with disabilities, mga elderly nato, mao kini ang ilang tutukan. And then under the setup sa ilang proposal is magkaroon og governing board ang Local Employment Authority, which will be composed of the Secretary of the Labor and Employment, Secretary of Labor and Employment as the chairman, ex officio chairman, unya na siya yung mga members or vice chairman
which is ang head sa DTI, ang secretary sa DTI, ang head sa NEDA, ang secretary sa Department of Agriculture, and a representative from the labor sector and a representative from the industry or employer sector. So, mao ni ang governing board that is supposed to take care of local employment all over the country. So, ang focus na lang niya is how to provide more jobs kay kung atong tan-awon ang statistics karon, ang atong unemployment rate ni taas na pud sa 7%. And something has to dapat tutukan na gyud kini sa atong gobyerno ang pagpangita og trabaho or paghimog mga trabaho para makatrabaho ang atong katawhan to bring down unemployment and underemployment. So ang ilang proposal maghimo daw og laing otoridad para ani. Ang concern lang sa katawan, Congressman Carlo, kung dili ba daw magkabangi ang proposed sa Local Employment Authority ngadto sa Department of Labor and Employment. Actually sa tinuod lang, Raf, sa kasamtangan karon naatay ginatawag na Bureau of Local Employment diya sa Department of Labor. Ang suggestion under the proposal ng dalawang Congressman Rodriguez, ang suggestion nila is magkaroon ng pagmahimo na ning authority, no, Local Employment Authority, i-absorb niya ang Bureau of Local Employment. And then appeal pud sa ma-absorb niyang mga bureau is ang Bureau of Rural Workers and ang Bureau of Women and Young Workers. So kining tulo ka bureau na under sa Department of Labor, i-absorb na niya sa katong otoridad, no, ang Local Employment Authority. And I think the reason why they want a separate authority is they believe na kung naay otoridad, dili lang ni siya bureau level, kundi taas na level kini, no, naay sariling budget, naay sariling authority. So it has more powers, no, mas taas ang iyang gahom, mas taas ang iyang kapasidad, ang iyang kakayahan, and mas siguro mabigyan ng priority ang local employment. So instead of being just an ordinary bureau under the Department of Labor, na ay synergy between the Department of Labor, ang NEDA, ang DTI, ang Department of Agriculture, and then ang private sector and ang mga employee sector. So I think that's the reason why they're proposing for the creation of a new authority. Okay. Doon na pa'y laing bill nga nakaroon sa imong komitiba, Congressman Carlo Nograles, kining House Bill number 2543 ni Congressman Raymond Mendoza. Yes. Nga kini bang maghatag og kung nagsugyot sab nga hatagan og katungod ang mga foreigner o langyaw nga magbugda og sila mahisakop sa labor organizations. Pabor pasabta kami dugang may karabutan sa mga bill, Congressman. Actually, sa kasamtangan karon, Zalds, ang kanang mga langyaw under sa present setup nato, no, sa labor code nato, sa mga existing laws nato, pwede man mo appeal og labor organization basta number one naa sila valid working permit, no. Langyaw ka na naa kay valid working permit, and number two, naa ka na ginatawag na reciprocity, meaning to say ikaw langyaw ka na naay valid working permit, pwede ka mo appeal og labor organization basta ang imong nasod gahatag pud og katungod sa mga Pilipino na mag-appeal pud og labor organization dito. So naay reciprocity, murag ingon ana. So kung dito ka sa imong nasod nagasugot sila na mga Pilipino workers nato na nagatrabaho dito, maka-appeal sa labor organization diri sa Pilipinas, kung ikaw lang yung naa ka diri, pwede pud ka mag-appeal og labor organization basta naay reciprocity na kanang ginatawag. Under sa suggestion or proposal ni Congressman Mendoza, gusto niya tanggalon na tong reciprocity. So sa ato pa, whether or not katong nasod sa usa ka langyaw, kung nagasugot ba sila na maka-appeal og labor organization ang Pilipino dito, whether naama na or wala, bisan kinsa nga langyaw tao, bisan kinsa na foreigner na naa diri na naay working permit, pwede mo appeal sa magmugna or maghimo og sarili niyang labor organization or mo appeal sa labor organization. Sa laktod ng pagasulti, wala na reciprocity. Whether naama na sa inyong nasod or dili,
kumbaga, kung dito sa imong nasod, bawal na mag-appeal ang Filipino Labor Organization dito, diri sa Pilipinas, kung diri ka magtrabaho, pwede ka mo appeal. Bisan ang Pilipino, bawal dito sa inyo, ha? sila. So, mao na ang ang suggestion na tanggalin ng dun sa bill na ginapropose ni Congressman Mendoza. Na tayo Mayodos movement na ni Sals. Sayod mi, Congressman Carlo Nograles nga, doon ay pipila ka constitutional restrictions alang nining mga langyaw nga aniya sa atong nasod. Unsa ka nga mga langyaw magbugna og ilang labor organizations dili ba ka ni makahatog lain na pod nga constitution related controversy, Congressman Carlo Nograles? Actually, posible ka na, no? Ang akong lang ginatanaw dito sa proposal, Manggod, na gi-file na bill dito sa atong committee, na wala na reciprocity o gingon ana. Ang akong ginatanaw diha, medyo madihado ang atong mga labor organizations. Kay kung ang labor organization sa Langyaw, no, pabor kaayo para nila. Kay kung ang labor organization sa Langyaw, depende pod basig kung nagadawat na sila og suporta gikan dito sa ilang nasod. Di advantage kay sila kay pananglitan dollar ang ginapadala na suporta gikan sa Langyaw nasod, dollar ang ginahatag na suporta dito sa labor organization nila na based diri sa Pilipinas, then mas dako ang iyang advantage over sa mga labor organization na mga Pilipino. Mao nang akong murag gina-question mark nako diha. So parang medyo dili patas, dili fair. Gawas na wala na reciprocity. Ang labor organization sa Langyaw basig mahimong mas datuan or mas kwartahan. Kay kung ang ilang labor organization nagadawat pud og suporta gikan sa ilang nasod, kung dollar earner dito mag-remit sa labor organization na nakabase diri sa Pilipinas na dollar pud ang gina-remit, di mas datuan kana siya kumpara sa mga Filipino labor organizations nato. So hindi na mahimong patas ang laban. Okay, napailaing bill nga gisumite, gi-refer di sa imong Committee on Labor, Congressman Carlo. Katong House Bill number 2472 ni Congressman Marcelino Teodoro nga nagsugyot usab nga hatagan og job training program katong mga hamtong ug ideransal sa mga trabahante. Kini nga kung tama ang among pagsabot, Congressman Carlo, nga para kini sa mga hamtong ug mga idaran nga trabahante. Yes, well, dili man nato malikaya na usa sa mga concerns o mga issues sa mga hamtong o mga idaran is maglisod na sila pangitag trabaho. Dino banggit ka na, no? May lang kung mayo kung medyo bata pa ka kay mas sayon mas dali para nimo makapangitag trabaho. Gani ang kanunay natong madungog gikan sa mga idaran ug mga hamtong is pag mawad-an sila trabaho, maglisod sila pangitag bagong trabaho or laing trabaho. So kining proposal ni Congressman Teodoro is nagasuporta dito sa ato mga hamtong o kanong mga idaran. Actually, base sa ang proposal para kini sa mga 40 years old and above. Ambot lang kung appeal mo diha sa mong sektor, no? Or segment niya ng age bracket, no? Pero para sa mga 40 years old and above, ang gusto niya tagaan og suporta sa gobyerno pinaagi sa pag assessment, no, una kanang mga i-gather nato ang datos sa mga 40 years old and above na walay trabaho regana. Then number 2, tagaan nato og libreng assessment kining mga hamtong mga idaran na nangitag trabaho, tagaan nato og assessment, and then based sa assessment i-assess nato ang ilang skills, ang ilang work experience ug uban pa. Then tanawon nato ang employability, kung unsay mga skills ang dapat nilang makuha, and then after that tagaan og skills training sa gobyerno na libre. Kay para mao na nang ni ang panlaban nila, no, na para na chance sila makapangitag trabaho. The only way for us to help them is by providing them with free skills training. Pero para dili masayang ang effort ng kwarta sa gobyerno, dapat moagi siya sa assessment and
and before providing the skills training. And then dapat na ay proper monitoring, coordination, and support from the government. Kay sayang man po ang kwarta sa gobyerno kung magsigitag training nila, na dili nato makita na nakapangita sila og trabaho. So, computer literacy or to build up their skills, to build up their know-how kay para mas sayon para nila og mas matagaan sila og tsansa na maka-apply sila o madawat sila for employment. Murag panahon na nato ni Salves. No? Okay, mag-break usatan no sa atong pagbalik atong hisgutan kadtong title control batok niya ning mga abusadong ug mga trigger happy nga mga security guards. Ay maghawa balik din ta. Kalambuan, dalatana. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, maong niadto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga apply. Alas 8 naan ako dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience. First experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na ako'y Kay. Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City. Kalambuan, dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Congressman Carlo adto ta sa lain na po natong hisgutanan no. Among nasayran nga gusto nimo ipalili sa Kongreso ang kasamtangang balaod nga nag-govern sa private security agencies. Ang among pangutana kung nganong unsay hinungdan nga nakapaagni nimo no aron silipon kining particular na sektor sa atong katilingban. Tungod ka na sa nahitabo dito sa Burgundy Tower sa Makati nga nagpinusilay ang mga security guard dito. Kaya ang nahitabo ato is naay katong Burgundy Tower na building ang nagapadaga ni Ana is ang katong board of directors nila na naa sila gi-hire na security agency which is ang SWAG Security Agency. Karon naay court case na sila na nag-issue og TRO ang korte kontra dito sa board of directors nila. Unya ang sheriff sa korte i-serve unta ang katunga TRO. Pero pag serve niya dito sa TRO, wala siya nag-contact og mga pulis. Ang gigamit niyang mga armado is gikan sa duha ka private security agencies which is ang Sidekick Security Agency ug kining Spectrum Security Agency. So sila ang nag-uban dito sa sheriff sa pag-serve niya ng TRO. Ambot kung unsay nahitabo, pag sugat ana nilang duha, di nagpinusilay. Murag wild west ba? So dito nag-draw ba? Ewan ko ano nangyari. Basta nagka-pinusilay dito. Ang nahitabo is ang usa ka security, ang usa or duha ka security guard sa SWAG nakapusil gamit ang shotgun. Gi-shotgun ang usa ka gipusil og shotgun ang usa ka security guard dito sa Sidekick. So namatay itong security guard dito. May na lang na walay laing sibilyan ang nadisgrasya. Pero ingulay nako ngaron na ingon ana man na mga kining mga diha ni mo makita ng mga security guard naggunit ug nagdala og mga pusil. So dapat medyo striktuhan nato kining pagmonitor nato sa mga security agency o mga security guard kay kining nagadala og pusil kung dili maayong atong pagmonitor ug pagkontrol nato anin nila basin simba ko lang nahilaing madisgrasya ani madamay. Nagtuo ka ba, Congressman Carlo Nograles, nga ang nahitabo diya sa Burgundy Corporate Tower nga nakapikto kini sa kinitibuk ang reputasyon sa
atog security agencies sa nasod sa Pilipinas, o nakita na nimudaan nga nagbaguod ang mga security agency o agency sa maot nga imahin ini? Dili, ang ako lang din is dili man tanan, no, pero naay mga security agency na maayong pagpadagan, naay mga security agency na dili pud maayo ang pagpadagan nila. In fact, naay mga security agency na maayo ang management, maayo ang ilang pag-recruit, maayo nilang pag-training sa mga security guard nila, pero naabot tay mga security agency na dili pud maayo, di ba? And then sa akong pagkasabot, kining mga security agencies nato is under sa jurisdiction sa PNP Civil Security Group. And dapat na ay close coordination ug monitoring. Mas stricto ang monitoring sa PNP dito sa mga private security agencies nato. Kay lagi hilabi na nagadala og armas kining mga security guard, importante kaayo na matutukan gyud sa mga PNP kining ato mga security agencies. In fact, na ay mga report na mga security agencies nato nagiging private armies na sa uban. So usapod na kana sa dapat tutukan sa atong PNP. And of course, I'm sure kamo nakadungog naman mo og mga lain-lain mga pang-abuso pa gikan sa mga security agencies. So ako lang ani dapat mas maayo ang mas responsable pud ang pag-monitor nato o pag-manage nato sa mga security agencies nato sa lain-lain dapat din sa atong nasod. Nabala ka sa recruitment standards sa atong mga security guards sa Congressman Carlo Nograles. Doon na ba kayo mahimo ang Kongreso aron nga matagan kini og pareho ba nga set of rules o pag-hire og security guards o kaha sa pag-prescribe sa taas nga suhulan niini? Yes, kasi kung atong tanawon ang kasamtangan balaod karon na ang private security law nato sa kasamtangan karon, kung imong tan-awon ang requirement lamang para mahimo kang security guard is unsa man Pilipino, at least high school graduate, mentally and physically fit, not been dishonorably discharged from the armed forces of the Philippines, not a drug addict, not a drunkard, and not having been convicted of any crime involving moral turpitude. Ana lang. So, kung ana lang ay requirements para mahimo kang security guard, sa lakto da pagkasulti, bisan kinsa pwede mahimo security guard. Whether kabalo ba siya mugunit og pusil, whether kabalo ba siya na whether kuan ba na or unsa ba, unsay background ana, hadlok ba na sa pusil or unsa ba, whether competent or incompetent, mao lang na ang minimum requirements karon para mahimo kang security guard. So kasamtangan mga sa setup nato karon under existing laws, that's just the minimum requirements nato. So in other words, it doesn't matter kung nagtuon ba ka og ani, kabalo ba ka mugunit og pusil, kabalo ba ka mo assemble disassemble og mga pusil, it doesn't matter, basta mao lang ni ang nakabutang sa balaod. So kung sa ato pa dapat ginatan-aw nato pod ang psychological, no, and psychiatric and mental mental stability pod sa mga security guards nato before nato dawaton. So kinihanlan striktuhan pod nato ang mga requirements before maging security guard or before dawaton sa security agency ang mga security guard. Okay. Imong nasayaran, Congressman Carlo, nga may tigo ka lang mo pitik aning gatilyo, no? O kaha nakapabuto ka lang kaluha o pusil, pwede ka na mahimong security guard. Ingon na nakaubos ang criteria aron na mahimo kang security guard sa nasod, no? Ang among pangutana, kung ang naghisgot ba ta dinhi og posibleng pagtukod nining security guard academy, Congressman Carlo? Well, hindi naman siguro kailangan magkaroon pa tayo ng security guard academy, parang police academy, di ba? Pero ang kuan lang nako ani na ay proposed bill karon na diha sa Kongreso na medyo ginataasan na nila ang requirements before maging security guard ka. Then appeal dito sa mga requirements na gikinihanglan is dapat nagkuha ka ng kurso or training sa private security course. So usa ka na, no? I mean, before parang medyo taasan naman natin ang skills requirement. Before ka maging security guard, dapat nakaagi man lamang ka og training or kurso
sa private security, di ba? That's number one. So nakabutang ka na sa usa ka sa balaod nun na file diha sa Kongreso. And then number two, before ka dawaton sa security agency isip security guard, kinahanglan mo agi usa ka og neuropsychiatric examination, di ba? Para to find out na dili pud ka kanang ginaingon na trigger happy ka, lagi nang dali lang kaya mo kalabit sa imong pusil, di ba? So naay neuropsychiatric exam na requirement, kunya naay drug testing po na requirement na gikinihanglan. So usa ka na sa mga proposals na naka-file diha sa Kongreso. And I think I'm very supportive of that. Na kinahanglan dagdagan naman natin ang requirements before maging security guard. Okay, Kaya sa gunit ba nagpusil. Diba? Ma'am, So, kinabuhi sa, ang, kinabuhi na So, dili na basta-basta. Sa planong pag-usab sa kasamtangang balaod nga nagmando no karon sa atong security agencies nasod. Congressman Carlo, madahuman ba namo nga mas istrikto ang pagpatuman sa mga particular no sa katong silot sa batok ni adtong mga security guard nga nagpatuyang lang og abuso silang mga pusil, Congressman? Yes, actually usapod ka na sa mga proposals na if security guard no ang nakapusil or unsa ba himuon galing aggravating circumstances or tasan pang silot. Kay naman tay revised penal code, di ba? So under sa revised penal code kung nakapusil ka, homicide, di ba? Or nakapatay ka, di homicide na siya. Or kung gituyo gina nimo, di murder na siya. So under the revised penal code naaman tay mga provisions para ana. Or serious physical injuries or something like that, di ba? There are provisions on the revised penal code. Pero ang suggestion lagi is kung security guard na ay posibilidad na basag himuon na itong aggravating circumstance ka na or patasan pang silot. So, usapod ka na sa gina-estudyohan karon. Pero syempre, ang uban nag-iingon, sobra naman po, di ba? If kung tasaan pa na to, luoy na gani, security guard lang gani na siya, niya, ingon na. Pero, subject to debate pa na siya. At doon sa mga pangutana sa atong mga kabaranggayan, diri sa atog siyudad sa Davao, Congressman Carlo Nograles, unsa daw ang imong masulti may kalabutan sa pag-atake sa Moro National Liberation Front dito sa siyudad sa Buanga, Congressman? Kami, actually, pinakiusapan na kami mga public officials no, na pag-abot diri sa issue sa nahitabo sa MNLF, ug nahitabo dito sa Zamboanga, is ingon nila, refrain from issuing mga statements. No? Dili usa daw magkomentaryo, dili daw usa magsulti kay basig medyo maagrabyado ang sitwasyon. So to not contribute or aggravate the situation any further, refrain from talking about it. Pero para kanako tingali dili na nato kinahanglan hisgutan pa kung unsay mga pagkukulang, kung kinsa ang nagkamali, kung kinsay nasayop ani, whose fault it is, mga yun ana. Kay naa nang sitwasyon Ang ako lang ani is I hope that kailangan talaga hanapan natin ng peaceful solution itong situation diya sa Zamboanga. So first of all, ang pinaka-priority natin really is the civilian, ang civilian component. Ang pinaka-priority nato is unta walay madamay ng mga civilian diha, ilabi na mga hostages. No, may mga nagsasabi hindi daw talaga mga hostages yan, etc. etc. The fact of the matter is mga Pilipino din yan. So mga civilian din yan, wala nagunit og armas ka na sila. So ang pinaka-priority dapat unta nato is free the hostages and wala unta ay madamay nga civilian diri. That's number one. Number two, kailangan hanapan natin ng peaceful solution ito. In other words, ang pinaka priority nato na gusto mahitabo is peaceful surrender. Ana na lang. Peaceful surrender. Ang military strike, kung ginaghisgot tag military strike, that should be the ultimate last resort. Kanang no choice na or whatever, as much as possible, kung pwede, hindi na tayo mag-resort dyan sa military strike. No? Kaya kung atong tanawon ng sitwasyon is outnumbered na sila naka-corner na sila. Medyo na-contain na yan sila. Outnumbered, out-armed, murag overkill ang tanaw ganin nato tanan is overkill kay gisurround na silang tanan niya puros ang mga army nato, ang ato mga armed forces na nagpalibot na diha kanila. Then mahutan na sila resources, mahutan na hinay-hinay, mahutan na sila mga pagkaon, resources, etc. etc. So
the advantage is really on the part of the Military. the Republic of the Philippines, ang military AFP nato. Nasa to ang advantage. So, ang pinaka-objective lang talaga natin is a peaceful surrender. Military strike, pinaka-last resort lang nato na siya. And, syempre, ang atong priority po is ma-contain na to. Na hinaut pa unta, dili na ni siya mo spread out pa sa lain-lain dapit. Laing lugar din sa atong nasod. Usapod ka na sa dapat bantayan. No? Samtang nagatutok ta diha, tutukan po natong lain-lain area diri sa atong nasod na punta, wala po yung mahitabo. No? I heard na meron nangyari na sa Basilan. So, let's try to contain these things as much as possible. Now, peaceful exit talaga ang kailangan nating mangyari dito. No? And naatay crisis manager on the ground. So, ano na lang natin, let's give the crisis manager a chance to create a peaceful situation or opportunity for a peaceful surrender para dito. No? No more bloodshed, iyan lang talaga ang gusto nating iwasan. Kay ang pinaka-likayan ng nato ani is magkaroon og simpatiya eh. Di ba? Kung mag-overkill po ta. So, hanapan natin ang solusyon ito. Mayngon ba nimo nga sa pag-atake sa Moro National Liberation Front naapektuhan ang kasamtang peace process, Congressman Carlo? Of course, naihaka-haka na mao na ang objective, di ba? That was the objective, na medyo ma-disrupt ang peace negotiations. Pero tungod sa nahitabo karon ang pangutana, kining nag-alsa ba is ma-appeal pud ba ka pa sila diha sa peace negotiation? Siyempre, dili na. So, ang question karon is, ang MNLF ba is totally excluded na from the peace negotiations? Well, kung atong hisgutan ng MNLF, mukhang lain-lain po ang faction sa MNLF. Di ba? Na faction sa Nur Miswari na apoy mga MNLF, nag-claim na MNLF na dili po kauban ni Nur Miswari. Or supak po sila sa mga pamaagi ni Nur Miswari. Di ba? So, the government said na itong mga peace agreements natin, itong mga peace talks natin, will still continue. And kung ano man yung magiging katapusan nitong peace talks natin will be for the benefit of all Bangsamoro people. So, mao na lang na. But I think, no, we should not agree na ma-held hostage po ang atong mga peace talks. Kung na may gusto mag-disrupt ani, kinihan lang, buhaton nato ang dapat natong buhaton para magpadayon kini. Okay, balikan na nato itong nabiyan nato kaganina, Congressman Carlo, no, ang issue sa PDAF. Itong dili palang dugay nga Senate inquiry. Ang pangutanas katawhan kung credible witness ba daw si Ben Horluy, Congressman? Yung credibility of the witness kasi, kung strictly speaking, kung sa court case pa ni siya, matest lang yun kini kung na ay cross-examination. Di ba? So, diha lang nato matest ang credibility sa usa ka witness kung ang pikas na partido, ang the opposing party, will have the opportunity to cross-examine the witness. And ang Senate inquiry is not a cross-examination. Wala may nahitabo nga cross-examination. Yeah. Pero sa akong naobserbahan, sa akong nakita dito, sa pagpaminaw nako sa iyang testimonya o sa mga pagtubag niya sa mga pangutana, he looks very credible. And he looks very involved also dito sa mga nangyari dyan sa PDAF scam. So, sa lakto na pagkasulti, siyempre, daghan siya na hibawaan tungkol kay appeal man siya dito. Diba? But that is really what a whistleblower is. Para maging successful whistleblower ka, kinihanlan na kay daghang nahibawaan. Kay daghang information. And you can only get the information kung kasama ka dyan. So, sa nakita ko, mukhang kasama naman talaga siya. Kasi siya naman daw nagpirma, siya ang nag-follow up, siya ang nag-buhat sa mga papeles. So, very credible. Kay appeal man, murag, aminado man po siya na appeal siya dito sa mga transaction. Sa hisgutan ng PDAF, murag matagna na nimo ang sunod pangutana sa atong katawhan, Congressman Carlo, no? Kung ihuni naman lang daw ang kahimtang sa PDAF, ang ilang pangutana kung unsa kuno mahitabo sa Nograles Scholarship Program, Congressman Carlo. Well, wala pa ipinal, wala pa ta kabalo kung unsay mahitabo dira, no? Siguro kabalo na ang tanan na nag-issue na og temporary restraining order ang Supreme Court. Ang pangutana karon ug ang ginapangitaan og paagi karon na TRO man ang PDAF, nababay maagi na ma-realign ka ng ang kwarta na medyo na TRO, ang pwede ba na ma-realign sa
ubang mga ahensya para dili naman muundang ang mga programa na nasugdan na dito sa mga distrito. Kung pwede ba yan or hindi, malalaman natin yan in the coming days and weeks. Kay usa ka na sa mga hisgutan, ang Supreme Court has already scheduled oral arguments dun sa PDAF on October 8, I think. So, usap ka na sa mga ipaklarify dito. And then of course, naaman po tayong mga budget hearings with the Department of Budget and Management. Sila man ang mag-manage sa budget. So, alamin din natin kung pwede bang ma-realign ang funds sa scholarships, pwede ba ma-realign yan sa mga medical assistance na ginahatag pod sa laylay mga distrito din sa atong nasod. So, wala pa'y pinal. There's still no final solution. There's still no final answer to the question. Okay. May kalabutan gyapon sa scholarship program, Congressman Carlo Nograles. Matud ba gani sa mga aktivista nga dili kuno angayan nga mabalaka ang mga scholars sa pagkawa sa PDAP kay tungod kinakalista naman daw sila sa gingon nga automatic na daw silang ma-appeal kabahin sa unya sab sa pundo sa CHED sa lain pang susamang ahensya. Congressman Carlo Nograles, kining unsay imo ikasulti may kalabutan nining maong pangagpas sa mga aktivista, Congressman? Well, ang CHED meron siyang scholarship fund, no? Ang DOST meron din scholarship fund. But you have to remember, hindi yan automatic na yung mga qualifications ka na siya before magiging CHED scholar ka and before magiging DOST scholar ka. Then of course, kailangan din ng may mga grade requirements yan na dapat di mong tumanon. So kung dili ka maka-cope up sa mga grade requirements, pwede kang tagakon nila, dili na ka magpadayon sa scholarship. So there's really nothing automatic about it. Pwede ka nilang ilisan og lain, pwede ka kambyuan og lain, pwedeng magpadayon, pwedeng dili magpadayon. Pero kanang CHED ug kanang DOST, lahi nga pundo na siya. Lahi pod kanang pundo sa PDAF scholars or mga congressional scholars. Kay katong sa CHED, gikan man na sa CHED fund. Ang DOST, gikan man na sa DOST. Ang PDAF, gikan man na sa PDAF. So, ang congressional scholars, diha gyud na sila nag-asa sa PDAF. It's automatic kung automatic ang release sa PDAF. Pero kung kanang wala ng PDAF, ang pangutana karon, kung katong mga scholars ba sa congressman, ma-absorb ba sa CHED? Ma-absorb ba sa DOST? Hindi yan automatic, no? Mao pa na ang atong hisgutan. Mao nang ingon lagi na mo sa 2014, kung wag tangon na nimo ang budget sa PDAF, wag tangon na nimo ang item sa PDAF, katong kwarta na na-allocate dito sa PDAF, mao na siya ang imong realign sa lain-lain mga ahensya sa gobyerno. So apil na diha ang CHED, ang mga state universities, ang mga government hospitals nato, kay para katong mga medical assistants o mga scholarships nato, mapadayon lang gihapon. No, but you still need funding for that. So there's no such thing as automatic. Walay automatic ka na, no? It's still under the discretion of the agencies. Okay. Kining Congressman Carlo Nograles, doon ay plano de ang BIR nga sultian to mga abogado susama nimo, lakip na ang mga doctors, lain pa mga professionals nga ipaskill kuno nila sa ilang opisina kung pila ang singil nila sa ilang serbisyo aron mahibaluan kuno sa mga kliyente. Mayo ka kining maong idea, Congressman Carlo? Okay man, wala may problema. Ang ako lang naibawan, ang mga abogado, mo-file daw ko na sila mo-file daw sila sa Supreme Court ug TRO tungod kay ang gilikayan lang mga abogado is sa mga abogado manggod unethical, dili ethical para kanamo ang mag-advertise. So mag-file ang mga abogado og TRO sa Supreme Court para malaman, kasi ang Supreme Court ang nag-regulate sa mga lawyers di ba? Sila ang nag-administer niyan sila ang nag-regulate, sila ang nag-disiplina sa mga abogado. So tama lang din na mo-file sila sa Supreme Court para maliwanagan pod, no, if it is ethical or unethical for lawyers to advertise their rates. Kay kung magpa-skill ka og rates dito sa gawas sa imong opisina, mura ka nag-advertise. So indirectly ang kliyente mangita og kinsay mas pinakabarato nga abogado. So dai na indirect advertisement sa imong mga rates.
O ang plano sa mga abogado, i-file nila TRO sa Supreme Court. Kung moingon ng Supreme Court, there's nothing wrong with that, di okay. Ipaskil ang mga rates, wala may problema. Kana lang, kinahanglan tag clarification gikan sa Supreme Court. Kaya otherwise, basin ang mga abogado na magpapaskil og ilang rates, basin kasuhan o disbarment. Mao lang nang gilakayan sa mga lawyers. Okay, murag di na ginato kapugngan, usos ng tabil sa atong programang kalambuan daratan. Sige, doon na kapay kapuno, mga minsay para sa katawhan Congressman Carlo. Yes, daghang kay salamat sa Aldi ug Rafi ug sa tanang mga nagtan-aw karon sa atong programang kalambuan dalatanan. Ang ako lang mensahe para sa atong mga katawhan, hilabi na sa taga-unang distrito na ay magkabalaka unsa may mahimong desisyon diha sa PDAF, unsa may mahimong desisyon diha sa mga project sa mga kongresista, ay magkabalaka, ay magkaguol kay pangitaan lang gihapon nato pamaagi, pangitaan lang gihapon nato solusyon na ang atong mga programa, mga proyekto, labi na katong mga naandan sa atong mga constituents, pagpadayon lang gihapon. Adjust lang ta sa sitwasyon karon, mao naman gid ang sitwasyon. So adjust lang ta, pangitaan lang gihapon nato mga pamaagi na kining mga programa, mga proyekto nato na nakatabang og dako sa atong mga constituents ug sa atong distrito, sa atong katawan, padayon lang gihapon. So kayong tanan, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Ug siyempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo, Nika, kaninyong tanan, daghang kayong salamat ug may adlaw. Daghang salamat, most outstanding Congressman Carlo Nograles. O Sal, susunod po na ako pasalamatan ang Tanoy Concepts, no, sa atong set design. Ug kang tata galinito, no, nga nag-ayos ka nato. Og happy birthday lang kay Father Ricky Peñalosa sa The Holy Family Paris sa Balyo Dumoy. Og congratulations usab, no, sa newly installed Grand Knights and Knights of Columbus Santa Ana Paris Council kay Sir Knight Grand Knight Michael Corong. Og tungod wala naman kitay oras kini inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, nag-ingon daghang salamat ug may adlaw kaninyo. Og syempre ngito nila ni Bombit and Matet Castillo, inyong alagad Saudi Chato may adlaw. Kalambuan dalatanan. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mag-apply. Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko maayo akong experience, first experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso o sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na anak ko'y Kay.